Morning. Relax. Ulo. Bye-bye. Ma'am, ulo ng baka lang. Yan, sa baba. Ma'am, ulo mo. Ako na tuloy ang nawala. Giveaway agad. Mayor, good morning. Ma'am, Jeff Caparas po from TV5. Ma'am, habulin ko lang ma'am, yung about po dun sa reward money ma'am. Yes, about sa reward. Yes ma'am. Nag-prepare ang City Government of Davao yesterday, 1 million to whoever can give us the information kung anong pangalan at nasaan ngayon yung tao na gumawa ng bombing. And then another million for kung sino man ang makadeliver sa amin ng tao. Ihatid niyo sa amin, kung sasan ninyo, ihatid niyo sa amin sa Davao City Police Office. Or makapagturo ko na saan siya para ma-arresto namin. Ma'am, is it dead or alive? Or any condition? We want him alive. We emphasize ko yan. We want him alive because we want to talk to him kung sino ang mga kasama niya, yung grupo sila. And gusto namin malaman kung ano pa yung mga plano nila at mga terrorist activities. And then gusto din namin malaman kung bakit. Ma'am, dun sa task force na binuo natin, may nadagdag bang tao o may nabawasan tayong tao ma'am? Ang nag-create ng task force Davao o task force Yung about po sa bank, sa SITG ma'am, meron ba kayong tinanggal? Ang task group was created by the Davao City Police Office and the regional office of the Davao of the Philippine National Police. So you better ask them kung anong update sa task group. Ma'am, with the recent incident, ma'am, are we satisfied with the work of RTF Davao City? Yes. I have confidence in our city director for the Davao City Police Office and the commander for the task force Davao. But that doesn't mean na hindi ko sila papalitan. It's a natural na mangyayari talaga yan dahil doon sa bombing incident. So, officially, ma'am, na-release na si Task Force Davao Commander in the field? Officially, wala pa sila na-release. But I already talked to the high officials of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. And I told them that I want new people and new ideas and improvements for the house. Ma'am, sino po papalit? For AFP, I was already given a name, but I'm gonna tell you, you just wait for the turnover. For the Davao City Police Office, I am still waiting for the shortlist. I discussed it on Saturday night with Director De La Rosa. I gave him a name. He refused to put that person as the city director. And then he gave me a name. I also refused for that person to be city director. So our compromise was he come up with a short list in 2 to 3 days. Ma'am, do you believe that the persons of the are all members of the SEC? Kanya naman may babae nun with regard to the name or the with regard to the names of the people, persons of interest, suspects, the name of the terror group, they have done this. You better ask the task group of the Philippine National Police so that there will be no confusion. Isa lang yung source ng information natin. Ma'am, ang sinabi ko parang Alam na niya. Sinabihan ko na siya. Just to let me do my job as city mayor. I cannot name him. But, alam na. Oh, yes. He is lalaki kayo. relative.
And I would also like to announce another action of the city government is to appoint a new head for the Public Safety and Security Command Center. He is General Benito De Leon. He is retired from the Armed Forces of the Philippines. So he's coming on board today as head of the PSS. Ma'am, magdadagdag ba ng CCTV? Ano yung mga parang expect na sinabi nyo magbabago ng mga protocols na Yes, with regard to sa CCTV, kasi under yan sa PSS. So, General De Leon will hit the ground running for his work run today. Ma'am, do you believe na medyo lumuwag yung security after the Kadayawan Festival? Kasi we've talked to some people, naramdaman daw nila nung Kadayawan mahigpit. Then after po, medyo lumuwag daw. May mga nawalang mga checkpoints. Do you believe in that story? Because security measures depend on gaano kadami yung tao. So kung dumadami yung tao, dumadami din yung nagbabantay. So pag na-lessen yung tao na babantayan, nalilesen din yung personnel na ina-assign sa pagbabantay. Hindi siya naging lax because Davao City, this is not the first time that it happened in Davao City. Madami ng mga bomb na pumutok dito sa Davao City. So, yung checkpoints, yung pag-search, pag-stop, pag-question ng mga suspicious persons, nandiyan yun lagi. Yung tao lang na mga nagbabantay, nababawasan yun. Depende kung gaano din kadami ang tao na binabantayan. Ma'am, what will happen to the role of Superintendent Dubria dun sa If there is already a turnover, then the new city director will just take over his functions in the town. Mag-isip po ang bago. Dili na ako kapangalanan. Kaganina, sa AFP na sila yung pangalan, hindi na nanakot sila, if we can do it immediately. Sa PNP, ipadaan ko pangalan ni De La Rosa, nag-refuse ko. Ipadaan ako siyang pangalan, nag-refuse siya. So, nag-compromise ni. Tingnan ako siya, come up with a short list, 2 to 3 days, ihatag sa ako. May statement na din nila yung Senator Leila, din mo ma'am na i-report kung mag-abuso sa akin President Duterte District of Lawlessness Violence. Ang kanang ang kanang state of lawlessness, power na siya. It's a constitutional provision sa ato ang 1987 Constitution. Naghatag o gahom sa ato ang presidente na magtawag og state of lawlessness when it is fit. This simply means para sa ato sa local government unit nga mutabang ang AFP sa ato ang Davao City Police Office in anti-crime operation. Yes, correct mo na siya. Kung dunay paglapas sa iyahang sa otoridad na dihatag sa iyahang sa constitution na to, pwede na siya i-dangop nila dito sa tama na. Ma'am, how about dito sabihin ni Senator De Lima nga, doon ay posibilidad ng mga Duterte forces lang hapon sa nagpalayo sa pagpabusid sa Davao City para makadeklara o martial. The way I know our president, he would not authorize that there is a Davao. And he would not do that to civilians. Kung may kasuko ang ato ang presidente, nasa yung kasuko sa mga kriminal, wala yan. Ma'am, how will you attend to the burial and hospitalization needs of the victims? Yes, the city government already committed to shoulder all their expenses for hospitalization, medicine, burial, funeral expenses, and we are giving them cash assistance for their day-to-day needs during the burial and sa pagbabantay nila sa hospital. Atuan sila ma'am mismo sa mga lugar, sa hospital, sa Ang mga tao. mga biktima. Lahat ay mga tao dito.
for each hospital na ay in charge para duulan nila kung sa ilahang mga kinahanglan, especially kanang mga tambal nga wala kasulod sa hospital kinahanglan pa rin sa gawas. And ang cash assistance nila ihatag sa katong mga nanlakaw na, sa huli na, mga namatay na nahuli na sa ilahang mga lugar, ihatag pa una na ihatag. And then katong mga nabililo pa, ihatagan pa lang. Ma'am, katulad natin nga taga-bounty ng tapos sa mga suspect, ma'am. Katulad sa mga bounty. May gibutan taon niya manakuan na ko ba? I'm calling on all Filipinos in the Philippines, abroad. Let us unite against terrorists. Let us unite against criminality, and let us pray for those who died and those who are in the hospital as well as their families. Ano yung statement about sa mga nagkaroon na permitting narco-terrorism? Dili po na siya layo. No? Mao gani na dunay anggulo ang ato kabilisan with regard to sa narco-terrorism. Dili po na layo. Kaya nga na ang tabo tungod sa kampanya sa ato ang presidente kontra sa droga. Okay? Thank you, ma'am. Thank you po. Inuunan mo pa ako, Chef. Huwag naman. Good morning, One-on-one kita. Okay, yun lang itong yata na itong bounty niyo para sa mga makatulog sa brigada niyo sa Shona. Oo. Ang bounty nato, 1 million para sa pagkimsa ang makakatan sa pangalan o sa whereabouts sa magbuhat sa pagkumbat sa market at awareness. And isa ka milyon para sa kung kinsa man ang makakatod sa tao diri sa ato sa Davao City or kung kinsa makatudlo para maaresto ang tao nga nagbuhat sa pagkumbat. Lastly, panawagan yung mayor sa katawan sa syudad sa Davao, Mayor. Ang panawagan ako, maghiusat ang tanan kontra sa terorismo o sa kriminalidad. Let us keep calm and let us cooperate with the law enforcement authorities. Salamat, Mayor. Mayor, Thank you, Mayor. napapanood po kayo all over the world po. Naka-Facebook Live po tayo sa News 5 Everywhere, ma'am. Any message po sa mga nasa ibang bansa na may mga kamag-anak po dito sa Davao, ma'am? Yes, ang message ko para sa lahat ng Pilipino all over the world, magkaisa po tayo. Magkaisa tayo laban sa terorismo at sa kriminalidad. At magkaisa tayo na magdasal para sa mga namatay at sa mga nasa hospital at para sa kanilang pamilya. Ma'am, can we assure them na hindi na po siya mangyayari dito, no? Of course not. No, but all the efforts are exerted na hindi siya mangyayari. Of course, hindi ko ma-assure na walang mangyayari ulit dahil tao lang naman tayo lahat. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Makilala lang.